Alam natin sa panahon ngayon ay bibihira na lamang ang mga naniniwala tungkol sa mga kababalaghan, lalo na sa aswang at sa iba pang klaseng nilalang. Kadalasan pa nga'y sinasabi ng ibang nasa makabagong henerasyon na umano tayo, kaya't hindi na umiiral ang mga bagay na pinapaniwalaan ng mga panahong nakakatanda. Ako naman, kahit na nasa makabagong henerasyon na, ay naniniwala pa rin ako sa mga usap-usapan. Lalo kung tungkol na iyon sa mga nilalang na nambibiktima ng mga taong may sakit o kaya naman ay buntis at sanggol. Sa paniniwalang iyon ay hindi ko lubos akalaing mismong maranasan ng pamilya ko ang mga bagay na sihinuha ko ay hindi ko lubos maisip. Hello po, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Amer, Tobong, Mindanao. Bata pa lamang ako ay salat na kami sa buhay. Kumbaga, isang kahig isang tuka lamang. Kung hindi kami kikilos ay hindi kami makakakain. May kaunting kita man, pero sasapat lamang sa pang-araw-araw. Dahil sa kahirapang iyon, ay natuto akong dumiskarte sa buhay. Lahat ng alam kong pwedeng kitain ay ginagawa ko. Magkapera lamang. At kahit papaano ay makatulong sa mga magulang ko o makapag-abot ng kaunting halaga. May maliit kaming lupang sakahan sa bukid at iyon ang pinagkukuhanan namin ng pangkonsumo. Pero mas lalo kaming naghirap noong magkasakit si tatay at rumatay na sa higaan. Maging ang aking ina ay pabugso-bugsong nagkakasakit sa hindi malamang dahilan. Magailang beses na silang nagpatingin sa paggamutan pero wala pa ring nangyayari. Walang makitang sanhi ang mga doktor na nilapitan nila kung ano talagang pinagmula ng pagkakasakit ng mga magulang ko. Di kalaunan ay naibenta na ni tatay ang kalahati sa lupang sakahan namin sa bukid para lang may pambili ng gamot nilang dalawa ni nanay. Si Teodora ang nakabili sa kalahati ng lupain sakahan ni tatay. Isang araw, nakarating sa amin ang balita tungkol kay Teodora. Nagkasakit raw ito kasama ang iba pang mga pinsan. Usap-usapan sa lugar namin na halos sunod-sunod na ang mga taong nagkakasakit. Ang hinala ng iba ay baka hindi na normal na sakit ang nangyayari sa sityo namin. Kasalanan to ni Soledad kung hindi siya nakipag-away noon sa matandang bantog na mambabarang sa Karatig Baryo noon. Di sana hindi nagkakasakit ang mga taong naninirahan dito sa sityo natin. Nadamay patuloy sa kagagawa ng Soledad na yon. Inis na wika ni Aling Carmen. Ano ka ba naman? Huwag kang basta-bastang mambintang ng tao. Malay mo namang wala palang kinalaman ng matandang nag-aaway ni Soledad sa nangyayari dito sa lugar natin. Kawawa naman yung tao. Napagbintangan pa ng walang kamalay-malay. Saway ni nanay sa kumari niya at mayat-mayat ang pag-ubo. Ay nako. Hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mo, Lorna. Hindi mo ba napapansin ang sunod-sunod na pagkakasakit ng mga tao dito sa atin? Parang sinumpa itong sityo natin. O hindi lang parang, dahil talagang sinumpa itong sityo natin, ang matandang mambabarang. Saad naman ni Aling Carmen at nanlaki pa ang dalawang butas nito sa ilong. Kumalat na nga sa sityo namin ang tungkol sa sinasabi ni Aling Carmen na isinumpang sityo. Umabot na sa mga Karatig Baryo ang tungkol sa usap-usapang isinumpang sityo. At halos takot na ang iilang papasok sa lugar namin. Dahil baka mamaya paglabas nila ng sityo ay may dala pa silang kamalasan at maiuwi pa sa kani-kanilang bahay. Isang beses nga, nakita kong kinutya na naman ng ibang mga kadalagahan sa sityo ang anak ni Manang Soledad na si Teresa. Kesyo amoy putok ito at napakapangit ng pagmumuka.
Palibhasa putok sa buho, kaya amoy putok. Bagay lang sa kanyang tawaging pangit. Dahil tignan mo naman ang itsura niya, daig pang broha. Pangungot siya ni Michelle at marahang binato si Teresa ng hindi kalakihang bato. Bago pa man matamaan ng dalaga, ay mabilis ko nang iniharang ang sarili. Dahilan para matamaan ako sa likuran. Nakita kong nagulat si Teresa sa ginawa ko. Nginitian ko siya. Bilang pagpapahiwatig na maayos lang ako at huwag siyang mag-alala. Tigilan niyo na nga si Teresa. Daig niyo pa ang mga batang walang isip. Inis kong saway at hinarap ang grupo ni Michelle. Umingos ang dalaga at sinabayan ako huwag daraw akong mangialam pa. At kung pwede lang ay lumayo-layo ako kay Teresa. At baka dumikit pa sa damit ko ang amoy na putok nito. Hindi ko pinapakinggan si Michelle. Sa halip ay sinaway ko uli siya at sinibayang tigilan na niya ang dalaga. Wala namang ginagawang masama si Teresa sa kanila. Kaya't bakit nila kinukot siya ito? Away babae ito, Amer. Huwag kang mangialam. Hindi mo ba alam na salot ang babaeng niyan at ang nanay niya? Sila ang dahilan kung bakit isinumpa ang lugar natin. Kung bakit ba naman kasi dito pa tumira ang mga yan? Reklamo ni Michelle at nilapitan ako. Sabay hinawakan sa kamay para ilayo kay Teresa. Inalis ko ang kamay ni Michelle at sa halip ay hinawakan ko ang kamay ni Teresa at inilayo na sa 5 kadalagahan. Amer, bumalik ka dito. O ikaw babaeng pangit. Layo-layuan mo si Amer kung ayaw mong mas malala pa ang mararanasan mo. Rinig kong sigaw ng kababata kong si Michelle, pero hindi ko siya pinansin. Kilalang kilala ko kasi ang ugali niya. Alam kong hindi siya titigil sa pangungot niya kay Teresa. Kaya bago pa man magkasakitan sila, mas mainam nang iiwas ko na lang ang dalaga sa kababata kong may pagkasutel ang pag-uugali. Hawak ang kamay ni Teresa ay nilinga ko ang dalaga at sa mahinang boses ay sinabihan ko siyang wag na lamang pansinin ang sinasabi ng mga dalagang kapitbahay namin. Sadyang ganun lang talaga ang mga iyon. Pero ganun pa man, ay may mabubuting puso pa rin sila. Hindi makatingin ng diretso sa akin ang dalaga. Pero dama ko ang takot na nararamdaman niya. Nang medyo makalayo na kami, ay tsaka ko pa lamang binitawan ang kamay ng dalaga at humingi ng paumanhin. Isang nag-aalangang ngiti ang naging tugon ng dalaga sa akin. Nang makarating na kami sa bakuran ng bahay nila, ay natanaw ko si Manang Soledad. Nanlilisik ang mga matang tinitigan ako. Kaya't nakadama ako ng takot sa sarili at napalunok ng laway ng ilang beses. Umuwi ka na. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin at tulong kanina doon sa grupo ni Michelle. Uwi ka ng dalaga sa malamyos na boses. Nang marinig ko ang sinabi ng dalaga at tinignan siya, ay panandali ang napawi ang takot na nararamdaman ko. Sa totoo lang, Sir Casper, kasi hindi naman talaga pangit si Teresa. Sadyang hindi lang talaga siya marunong mag-ayos sa sarili. Kumbaga kulang sa hygiene. Kung hindi nyo kasi na itatanong, morena ang balat ng dalaga. Mahaba ang buhok na umabot hanggang bewang at may katangusan ng ilong. Manipis rin ang kanyang labing mapupula. Idagdag pang mas lalong nakakabang-akit ang mga mata niyang malakas danyo ang kulay. Nabinagayan ng maalo na pilikmata. Tama lang rin ang tangkad niya. Kaya't kahit hindi na siya nag-aayos sa sarili, ay hindi ko pa rin maiwasang humanga sa dalaga. Hindi ko na malayang may katagalan na pala akong nakatitig sa dalaga. Kung hindi niya pa ako siniko ng bahagya at sinabing umalis na habang nakatingin sa kanyang ina, ay hindi ko pa iyon namamalayan.
Maya-maya pa ay nakita kong mabilis na hinablot ni Manang Solidad ang kamay ng dalaga at mabilis na hinatak papasok sa bakuran. Teka lang po, Manang Solidad. Hindi ko na naituloy pang sasabihin dahil mas lalo pa akong pinanlakihan ng mga mata ng matanda. At sa garalgal na boses ay sinabihan akong huwag mangialam at umalis na kung ayaw kong madamay. Sasagot na sana ako, pero nakiusap si Teresa sa akin na pakinggan at sundin ko umano ang sinasabi ng kanyang ina. Ikaw na babae ka. Saan ka naman ba galing? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang magpaabot ng hapon sa labas ng bahay? Ang tigas talaga ng ulo mo. Galit na sambit ng matanda kay Teresa at mariin ang pagkakahawak niya sa braso ng dalaga. Napilitan na lamang akong sundin ang nais ng matanda. Naisip ko rin kasing baka mas lalo lamang siyang mapapagalitan oras na hindi ko sundin ang sinasabi ng kanyang inang istrikta. Habang naglalakad ako palayo, ay panaka-naka akong nililingon ng dalaga kung ano na ang ginagawa ng kanyang ina. Naaawa ako kanina noong makita ako kung paanong tignan ng masama ni Manang Solidad at hablutin ang anak niya. Grabe naman ang matandang yun. Parang hindi niya anak kung ituring si Teresa kanina. Hindi niya naman lang binigyan ng kahiyan ang anak niya. Sambit ko sa isipan at napapailing na lamang. Alam niyo mga kaswang, kakaibang presensya ng bahay ni Manang Solidad. Ang bigat sa pakiramdam at parang ang sikip-sikip ng dibdib ko kahit na hindi pa ako nakakapasok sa loob ng bakuran nila. Kakaiba rin ang nalalanghap kong amoy mula sa bakuran ng bahay na para bang amoy malansang na burong dugo. Pero ang mas lalong nagpasikip ng dibdib ko ay nung lumapit sa akin ang matanda at tinitigan ako ng masama na para bang kakatayin niya ako anumang sandali. Hindi ko tuloy maiwasang magtayuan ng mga balahibo ko sa batok Sir Casper habang binabalikan ang tagpong iyon kanina. Makaraan ng ilang minuto, saktong pag-uwi ko sa bahay, inatanaw ko sa bukana ng bakuran si Michelle. Nakasimangot siya at nakataas ang kilay habang nakapangalumbaba. Nang makita niya ako ay padabog na naglakad siya papalapit sa akin. Hinatid mo na naman ang bebang na yon. Ikaw talaga kahit kailan. Napakaano mo doon sa babaeng yon. Hindi ka ba nandidiring ilapitan ng taong yon? Ang baho-baho. Inis niyang sambit. Hindi ko na muna siya sinagot. Sa halip ay pumasok na ako sa loob ng bakuran at nilagpasan lamang siya. Sumunod ang dalaga at tinalakan ulit ako. Bukas na lang tayo mag-usap, Michelle. Magdidilim na ako. Umuwi ka na sa inyo at baka mapano ka pa. Wika ko sa dalaga. Hindi pwede. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi sa akin na lalayuan mo na ang babaeng iyon, Amer. Matigas niyang wika na para bang may relasyon kaming dalawa. At inuutusan niya akong layuan ko si Teresa. Bakit ko naman susundin ang sinasabi mo? Tanong ko at hinarap ang dalaga. Sandaling tumikhim ang dalaga. At natataranta na tila ba ngayon niya lamang napag-isip-isip ang mga binibitawang salita. Basta, sundin mo na lang ang gusto ko. Baka nakalimutan mong magkababata tayo at ang babaeng putok sa buhong yun. Dayuhan lamang sila dito sa lugar natin. Kaya't nararapat lang na ako na ang sundin mo. Saad niya na parang batang nagtatampo dahil sa hindi ko sinunod ang gusto niya. Sige na, sa susunod na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan. At saka wala namang ginawa si Teresa sa inyo. Bakit niyo ba kasi siya pinag-iinitan? Tigilan niyo na kasi siya. Saad ko sa kanya. At sinabihan na siyang umuwi na dahil magdidilim na.
Papasok na ako sa loob para mag-asikaso ng pagkain namin. Nang sa ganun ay maaga akong makapagpahinga dahil sa may trabaho pa ako bukas. Sumimangot naman ang dalaga at mabigat ang mga paang naglakad papalayo. Kinagabihan, Sir Casper. Habang nagpapahinga na ako sa loob ng silid naming magkakapatid, ay nakarinig ako ng mahinang pagkutkot sa silong ng bahay. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla akong nakaramdam ng kaba na siyang dating hindi ko naman gawain. Pero ng gabing iyon ay kakaiba mga kaaswang dahil sa talagang nagririgo doon sa kaba ang dibdib ko. Palakas pa ng palakas ang pagkutkot na naririnig ko at sinasabayan pa iyon ng mahihinang pagsinghap-singhap na para bang may asong nagsusuka sa silong. Kuya Amir, ano ang ingay na yun? Mahinang tanong ng kapatid kong lalaki at kinalabit ako. Sinunyasan ko siyang huwag maingay at binulungang matulog na at huwag na lang pansinin ang ingay na naririnig. Ako, aso lang iyon at siguro ay naghahanap lang iyon ng pagkain sa silong. Mabuti at sinunod ng kapatid ko ang sinabi ko. Ipinikit niya ang mga mata at natulog na. Sa pagdaan ng ilang minuto, hinahayaan ko lang ang ingay na naririnig ko at pinapakaramdaman lang hanggang sa nakalanghap na ako ng mabahong amoy. At alam niyo ba, Sir Casper, nakaparehong kapareho ang amoy na nalalanghap ko ng mga sandaling iyon doon sa nakakasulasok na amoy sa bakuran ng bahay ni Manang Solidad. Noong una ay hinayaan ko na lang muna at tiniis ang mabahong amoy mula sa silong ng bahay namin. Pero nung hindi na ako makatiis pa, ay dahan-dahan ko nang inaangat ang banig mula sa hinihigaan naming sahig na kawayan at sinilip ang silong ng bahay. Saktong pagkasilip ko sa sewang ng sahig, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang katakot-takot na nilalang sa silong ng bahay. Maihahalin tulad ko siya sa isang asong may mapupula at nagbabagang mga matang nakaupo. Nakatingala sa sahig kung saan naroroon ang higaan namin. Pero ang kaibahan nga lang ay napakapangit ng wangis ng nilalang na nakita ko. Sobrang nakakapanghilakbot at halos hindi ko kayang titigan iyon. Dahil sa naninikip ang dibdib ko at halos hindi na ako makahinga ng maayos. Tagaktak ang pawis na iniwas ko ang paningin at agarang hinanap ang itak na nakasukbit malapit sa bintana ng silid ko. Pagkakuha ko nga ng itak, ay walang pagdadalawang isip na tinusok ko iyon sa sewang ng sahig. Matapos ko iyong gawin, ay isang malakas na pag-atungal ang bumalahaw sa silong ng bahay. Dahilan para magising ang mga magulang ko. Mabilis na akong tumakbo palabas ng kwarto. Pagkalabas ko ng silid, ay siyang pagluwa naman ni nanay mula sa pintuan ng kanilang silid at panay ang pag-ubo. Tinanong niya ako kung ano ang nangyayari. Hindi ako sumagot, sa halip ay dire-diretso lamang akong lumabas ng bahay. Bit-bit ang itak at flashlight. Ngunit noong inilawan ko ang silong ng bahay, ay wala na ang nilalang. Sa halip ay mga patak ng dugo na lamang ang nakita ko. Napamura ako at bumalik na sa loob matapos ikutin ang buong kabahayan. Pagkapasok ko ay tinanong ako ni nanay kung ano ang nangyayari, bakit ako lumabas at bakit may bahid ng dugo ang itak na hawak ko. Uminom na muna ako ng tubig bago ko sinabi kay nanay na may aswang sa silong ng bahay at nasugatan ko iyon. Napahawak sa dibdib ang aking ina at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Sigurado ka ba, anak, na aswang ang nakita mo? Baka naman hayop lang yun gaya ng aso o kaya pusa.
Sinabi ko sa kanyang siguradong sigurado talaga ako sa nakita ko. Alam kong aswang iyon at hindi ako maaaring magkamali. Nagwika rin ako sa aking ina na kung maaari sana ay huwag muna siyang magkwento sa mga kapitbahay dahil bala ko munang alamin kung sino ba talaga ang aswang na iyon. Oras na makakita ako ng taong may sugat sa braso, kukumprantahin ko iyon at alamin kung saan ito nakuha ang sugat. Dahil tinitiyak kong alam na alam ko kung saan ko tinamaan ang aswang. Umangaw naman ang aking ina, Sir Casper, at nagwikang wag raw akong mag-alala dahil hindi siya mag-iingay sa mga kapitbahay. Salamat ho, Nay. Sige na po, Nay, magpahinga na po kayo. Ako na ang bahala rito. Umangaw ang aking ina at pumasok na nga ito sa silid niya. Kinabukasan ng hapon, nang naglakad na ako pauwi sa bahay galing sa trabaho, ay natanaw ko si Michelle na nakaupo sa gilid ng tindahan ni Manang Delia. Saktong pagdaan ko sa tindahan ay siyang papalapit naman sa akin ni Michelle. At walang pag-alinlangang tinanong niya ako kung totoo ba raw na inaswang kami kagabi sa bahay. Saan mo naman nakuha ang balitang yon? Kunot noong tanong ko. Saan pa nga ba? Kundi sa nanay mo lang naman narinig ko ang balitang nasagap ko. So ano, totoo nga ba na talagang inaswang kayo kagabi, Amer? Mataray na tanong niya uli. Bumuntong hininga ako at naguhikang. Ay naku, si nanay talaga. Hindi marunong tumupad sa usapan. Saglit na tinignan ko si Michelle. At sinabihang tama ang nasagap niyang balita. Inaswang nga kami kagabi. At nasugatan ko ang aswang na iyon. Namukaan mo ba ang aswang kung sino siya? Hindi ko siya namukaan. Masyado kasing mabilis ang mga pangyayari. Sagot ko nang may panghihinayang. Ganun ba? Sino naman kaya ang aswang na yon? At ano kaya ang pakay niya? Tanong ni Michelle na para bang napapaisip rin siya. Magsasalita na sana ako para sabihin sa kababata kong may sakit kasi ang mga magulang ko. Marahil iyon ang dahilan kung bakit inaswang kami kagabi. Pero hindi na natuloy pa ang sasabihin ko nang makita ko si Manang Solidad. Matalim ang mga matang nakatitig ito sa akin na para bang may nagawa na naman akong mali. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at sinabihan ng kababata kong tumigil na muna ito sa pagsasalita at bilisan niya na lamang ang paglalakad. Nagtatagang tinanong ako ni Michelle kung bakit minamadali ko raw siya at pinapatigil sa pagsasalita. Gayong makakarating naman na raw kami ng maayos sa bahay. Isa pa, ay hindi naman raw magdidilim. Kaya't bakit ako madaling maglakad? Napakarami mong tanong. Kahit kailan talaga ang daldal mo. Huwag ka nang magtanong pa ng magtanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Saad ko sa kanya at hinatak na nga ng bahagya nang sa ganon ay hindi na siya babagal-bagal sa paglalakad. Ano ba yan? Ito na nga't bibilisan ko ng maglakad. Kaurat naman ang lalaking to. Kung makahatak akala mo hindi ako babae. Inis niya pang saad at sumimangot na naman. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay pinagpatuloy ko na lang ang paglalakad at pilit na iniiwasan ng tingin ang matandang papasalubong. Subalit biglang kumunot ang aking noo. Nung sa di sinasadya ay napatingin ako sa braso ng matanda. Dahil sa nakita kong may benda ang braso nito, gamit lamang ang isang tela. Saglit na tinitigan ko ang braso ng matanda para alamin kung sugat ba ang nilalagyan ng benda o namamagalang. Nang mapagtanto kong sugat ang nakita ko,
ay doon mas lalong kumunot ang noo ko. Sa kadahilan ng bigla kong naalala kung saan ko natamaan ang aswang kagabi. Anong tingin mo dyan? Tanong ng matanda na si Aling Soledad sa garalgal na boses. Saglit akong nagulat at napanganga nang marinig ko si Manang Soledad na magsalita. Mataray namang sumagot si Michelle sa matanda at humawak sa braso ko. Ano bang problema mo, tanda? Bakit? Masama ka na bang tignan ngayon? Bumaling ang tingin ni Manang Soledad sa kababata ko. At gaya ko, ay masama niya rin itong tinitigan. Ang tapang mo, iha. Magdahan-dahan ka. Baka may kalalagyan ka. Nakangising saad ni Manang Soledad at akmang tatapikin na sana nito sa balikat ang kababata ko. Pero naudlot iyon dahil mabilis ko nang hinatak ang kababata ko palayo sa matanda. Para namang batang paslit si Michelle, Sir Casper. Mas lalo niya pang tinarayan ang matanda at sinabihan na kung ano-ano na siyang mas lalo pang ikinagalit ng matanda. Pasyensya na po, Manang. Ako na po ang humingi ng pasyensya dito sa kaibigan ko. Sadyang madaldal lang po talaga siya. Walang preno ang bibig at hindi nag-iisip ng kung ano ang sasabihin. Pasyensya na po talaga. Ulit-ulit na paghingi ko ng paumanhin sa matanda. Hindi ako pinansin ng matanda. Salip ay ang kababata ko ang hinarap niya at pinagsabihan ng kung ano-ano rin. Maya-maya pa, napansin kong tila nag-iiba na ang sinasabi ni Manang Soledad at hindi ko na iyon maintindihan pa. Unti-unti na rin akong nakaramdam ng pagkahilo at paninikip ng dibdib. Samantalang ang kababata ko naman ay panayin pa rin ang pagbato ng mga masasakit na salita sa matanda. Para wala nang ibang masabi pa si Michelle, ay binilisan ko na lamang ang paglalakad habang hatak-hatak ito. Sandali nga. Bakit mo ako hinahatak ha? Nakakainis ka ng lalaki ka ha? Hindi porkit magkababata tayo ay ganyan ka na kung umasta sa akin. Reklamo ni Michelle nang tuluyan na kaming nakalayo sa matanda. Bakit ba hindi mo mapigilan yung bunganga mo? Hindi mo ba napansing nakakasakit na yung mga pinagsasabi mo? Pambihira ka naman. Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip. Inis kong sabi kay Michelle. Mas lalo naman siyang nainis sa akin. At imbis na sasama siya papunta sa bahay, ay nagbago ang isip niya. Umuwi na lamang siya at hindi na nga namin napag-usapan ang tungkol sa aswang na tinatanong niya sa akin kanina. Inayaan ko na lamang na umalis siya. Mas mainam na iyon, Sir Casper, dahil medyo naiirita na rin ako sa kababata kong iyon. Isa pa, hindi na magandang pagaramdam ko. Nang makarating ako sa bahay, ay hinimas-himas ko pa ang sentido ko. Nandyan ka na pala, anak. Kumusta ang trabaho mo? Bungad na tanong ng aking ina. Ayos lang po, Nay. Pasok na muna ako sa silid, Nay. Magpapahinga lang muna ako. Medyo hindi kasi magandang pagaramdam ko eh. Tugon ko sa kanya. Ano? Ay, teka sandali. Nilalagnat ka ba? Nag-aalalang tanong ng aking ina at sinalat ang noo ko. Sinabi ko sa kanyang hindi naman ako nilalagnat. Marami kasi akong ginagawang trabaho. Kaya napagod lang siguro ako. Dahilan para sumama ang pakiramdam ko. Ipahinga ko lang, tunay. Tirahan niyo na lang ako ng pagkain kapag hindi pa ako nagising oras ng kainan. Saad ko. Yaka nga po pala, Nay. Huwag na kayong magkakilos sa kusina ha. Hayaan niyo na lang po muna ang kapatid ko ang magluto ng hapunan natin. Pahabol ko pang saad bago maglakad papunta sa silid tulugan. Pagkapasok ko ay ibinagsak ko na kaagad ang katawan sa higaan. Talagang napakabigat na kasi talaga ng pakiramdam ko
at ramdam ko na ang pag-anghang ng mga mata ko na para bang may lagnat sa loob ko. Sa paglipas ng mga oras ay hindi ko namamalayan pang tuluyan na pala akong nilamon ng antok. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang tulog ko at kinaumagahan na ako nagising. Kinabukasan, kahit na masama pa rin ang pakaramdam ko, ay pumasok pa din ako sa trabaho. Hindi kasi pwedeng hindi ako papasok sa trabaho. Dahil liliit lang ang sasahurin ko pagdating ng linggo. Iya't kinakailangan ko talagang pumasok, umaraw man o umulan. May sakit man o wala, hindi uso sa akin ang lumiliban sa trabaho. Pasado 7:00 na ay naglalakad pa rin ako papunta sa Karatig Baryo kung saan ako nagtatrabaho. Makaraan lang ang ilang minutong paglalakad ay natanaw ko si Teresa. Habang pinagmamasdan ko siya, ay naramdaman kong biglang bumilis ang pagkabog ng dibdib ko na para bang nakakita ako ng isang dalagang hinahangaan ko ng matagal na panahon. Hindi ko tuloy napigilan ang sariling mapahawak sa dibdib ko at pinakaramdaman ang malakas na pagkabog nito. Ilang araw ko pa lang siyang nakita, Sir Caspar, pero ibang-iba na ang kanyang itsura. Mas maayos na siya ngayon kaysa noong huli kaming magkita. Hindi na buhaghag ang kanyang buhok na may pinagsasabunatan noon ng 10 tao. Maayos na rin ang kanyang pananamit at presentable siya ng mga sandaling iyon. Ngunit napawi lamang ang pagkabog ng dibdib ko at napalitan iyon ng pagtataka. Noong mabilis siyang naglalakad papalapit sa akin at noong makalapit na siya, ay gayon na lamang ang gulat ko. Dahil sa bigla niya lamang akong hinawakan sa kamay at pinigilan sa paglalakad. Nagtataka namang tinanong ko siya kung bakit niya ako pinigilan. Walang sali-salitang idinantal niya ang kamay niya sa noo ko. Inalis niya rin naman kaagad iyon. Tapos ay nakita ko siyang bumubuka-buka ang bibig. Matapos siyang magbanggit ng mga salitang hindi ko naman maintindihan, ay tinapik niya ako sa balikat. Nang matapos niya akong tapikin sa balikat, mga kaaswang, sa maniwala man kayo't sa hindi, basta maniwala na lang kayo para mabilis. Bigla na lamang nawala ang sama ng nararamdaman ko na para bang may kung anong mayroong himala. Anong ginawa mo? Ang ibig kong sabihin, bakit matapos mo akong tapikin sa balikat, bigla na lang nawala ang samang nararamdaman ko? Akang tanong ko sa kanya. Hindi na mahalaga kung ano ang ginawa ko. Ang importante ay gumaling ka na. Malamig niyang tugon. Amer, pakiusap lang. Iwasan mo si nanay kung sakali mang magkasalubong kayo. At kung maaari lang ay, huwag kang tumingin sa mga mata niya. Kapag naman sinusubukan kanyang kausapin, huwag mo na lang siyang pansinin o huwag ka na ring sumagot pa. Basta, layuan mo na lang siya. Mahinahong wika ng dalaga. Bakit naman? Bakit ko iiwasan ang inang mo? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Isa pa, hindi ba't kabastos-bastos naman yun kung sakaling kausapin niya ako, pero hindi ko siya papansinin? Akang wika ko. Basta sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Mabait ka sa akin at magaan ang pagkaramdam ko sa iyo. Sa lahat ng mga kaedaran natin dito, ay ikaw lang ang taong palagi akong ipinagtatanggol. Kapag inaaway ako ng mga kadalagahan dito, gusto kita, Amer, pero alam kong hindi pwede. Pero sana pakiusap ko lang sa iyo, iwasan mo si nanay. Mahabang wika ni Teresa, at bago pa man ako makasagot, ay nagmadali na siyang tumakbo palayo. Teresa, sandali. Teresa, sandali. Ay, ano raw? Ano raw ang sabi niya? Tama ba yung narinig ko? Gusto niya ako. Mali.
Baka hindi yun ang sinasabi niya. Nabingi lang yata ako. Gulat at hindi ako makapaniwala na sambit ko sa sarili. Hoy Doy, anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa nakatayo dyan ah. Napaigtad ako ng malingonan ko si Mang Tado. Gaya ko ay papasok din ito sa trabaho. Ay, nakakagulat naman po kayo Mang Tado. Bigla-bigla kayong sumusulpot dyan sa likuran ko. Sambit ko. Anong bigla-biglang sumusulpot kanina pa ako nandito sa likuran mo. Kanina lang rin kita tinatanong kung ano ang ginagawa mo at nakatayo ka lang riyan. Pero hindi mo ko sinasagot. Kamot-kamot na humingi ako ng pasyensya sa matanda at pagkatapos ay sinabihan siyang sabay na kaming maglakad papasok sa trabaho. Hindi ko sinabi sa kanya kung bakit niya ako naabutang nakatayo sa daan. Mabuti na lang at hindi na muling nagtanong pa sa akin ang matanda. Sa halip ay tahimik siyang nagpatiunang naglakad. Sa maghapong iyon, ay naging abala na naman ako sa trabaho. Pero kahit gaano pa man ako kaabala, ay hindi mawala-wala sa isipan ko ang sinasabi sa akin kanina ni Teresa. Sa tuwing sumasagi nga iyon sa isipan ko, ay hindi ko mapigilan ang mapangiti. Hindi ko mawari kung ano ba talaga ang nararamdaman ko na mga oras na iyon. Paminsan-minsan ay napatulala na lamang ako habang binabalikan sa isipan ang tagpong pangyayari na yon. Nung sumapit ng hapon ay napagpasyan kong pumunta sa bahay ng dalaga para kumpirmahin kung ano nga ba talaga ang nararamdaman ko. Gusto kong malaman kung gusto ko din ba talaga si Teresa o simpleng paghanga lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. Bay, pwede mo ba akong samahan sa bahay ni Teresa mamayang gabi? Tanong ko sa kaibigan kong si Rigor nang maglakad na kami pauwi sa baryo. Teresa, yung anak ni Manang Solidad? Tanong ng kaibigan ko. Tumango ako at sinabing iyon nga. May gusto lang akong kumpirmahin at oras na malaman ko na ang buong katotohanan ay doon pa lamang ako gagawa ng hakbang. Nang malaman nga ni Rigor na anak ni Manang Solidad ang pupuntahan ko, ay bigla itong natawa at nagtanong kung liligawan ko ba raw ba si Teresa. Hindi ako makasagot sa tanong niya. Di bale, siya sige, sasamahan kita mamaya. Sagot niya. Sa pagpatak ng 6:00 mahigit ng hapon, ay dumating na sa bahay si Rigor. Mas bihis na bihis siya kaysa sa akin kung makaporma. Sa aming dalawa ay siya ang mapagkakamalang aakyat ng ligaw. Paano ba naman Sir Casper? Nakapamada na ang buhok. Pormadong-pormado pa ang suot at grabe kung makapaglagay ng pabango. Halos ipinanligo na niya yata ang isang boteng pabango. Agad na nagpaalam ako kay nanay at sinabi ritong may pupuntahan lang kami ni Rigor. Hindi naman na siya nagtanong kung saan kaya't malaya na kaming naglakad papunta sa bahay ng dalaga. Habang naglalakad ay panay pa ang pangangantsaw sa akin ni Rigor. Kesyo sa dinami-raming mga kadalagahan sa lugar namin, sa pangit pa umano ako nagkagusto. Sinaway ko naman siya at sinabihang huwag niyang laitin si Teresa dahil kahit kailan ay hindi siya pangit. Ako, walang pangit ang ginawa ng Diyos. Oo nga, wala ngang pangit na ginawa ang Diyos. Pero nakakasiguro ka bang sa Diyos nang gagaling si Teresa at ang iba niya pang lahi? Uy, sira ulo ka talaga. Tara na nga, bilisan na nating maglakad. Wika ko at nagpatiuna ng maglakad. Makaraan lamang ang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ng dalaga. Sumilay na ang buwan ng gabing iyon sa kalangitan, kaya't hindi na kami nagdala pa ng pang-ilaw na Rigor. Lampante kaming makakauwing ligtas dahil sa maliwanag naman ang buong paligid.
Nang makarating na kami sa bakuran ng bahay, magsasalita na sana ako nang sa bigla na lamang akong hinablot ni Rigor at mabilis na sumuot sa talahiban. Hindi sumagot si Rigor sa tanong ko, pero noong tignan ko ang mukha niya, ay halatadong takot na takot siya na para bang may nakita siyang siya lamang ang nakakaalam. "Ay, Rigor, sira ulo ka. Bakit mo ako dinala dito sa Talayban, ha? Anong gagawin mo? Huwag mong sabihing bakla ka. Puti ka." Naiinis na wika ko. "Baliw, hindi ako bakla," sagot niya sabay turo sa bahay ni Teresa. Nang tignan ko ang itinuro niya, ay gayon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. Sa kadahilan ng nakita kong bahagyang nakatuwad sa bakuran ng bahay, si Manang Soledad, at parang may nginangata siyang karne. Buhaghag ang buhok niya na aakalain mong mga alambreng nagsisipagtayuan. Saglit ko pang tinitigan ng matanda para alamin kung ano ba talaga ang inangata niya. Tama nga ang nakikita ko. Tama mga kaswang. Kumpirmadong si Manang Soledad ngayon. Nagulat pa ako nung kumilos ang matanda at sumalampak sa lupa at parang siyang pusang hayok na hayok sa pagkain ng hilaw na karne. Hindi ko masabi kung karne ba iyon ng hayop o tao. Medyo may kalayuan kasi kami sa kinaroroonan ng matanda. Halos masuka-suka pa ako sa mga nasaksihan ko. Maya-maya pa ay tumigil sa pagngangata ang matanda. Tumingala siya sa langit at sumingot-singhot na para bang may nalalanghap siya. Mas lalo pa akong natakot at talagang kinilabutan nang masilayan kong tumingin sa gawin namin si Manang Soledad at nakita kong nanlilisik ang kanyang mga matang namumula at halos ipanghilamos niya ang likidong pula. Nabatid kong dugo iyon ng hayop o tao man. Sa totoo lang, Sir Casper, halos lukuban na ako ng takot at hindi maigalaw ang mga paa ko na para bang na-estatwa sa pinagkublihan ng mga oras na yon. "Langya, mukhang naamoy yata tayo ng aswang, tol," bulong ni Rigor sa akin. "Umalis na tayo dito bago pa man makalapit sa atin ang demonyong yan." Aniya, nang makita naming parang pusang gumagapang sa lupa ang matanda patungo sa kinaroroonan namin at panandali ang iniwan ang pagkain nito. Rinig na rinig ko ang pag-angil nito na tila ba asong nagagalit. Huminga ako ng malalim at nag-ipon ng lakas bago kami dahan-dahang umatras ng kaibigan ko. Pero sa kamalas-malasan, Sir Casper, sa kakaatras na Rigor, di sinasadya ay may nasagi siyang bahay ng putakte. Dahilan para sumigaw siya at makalikha ng ingay. "Anak ng putakte, takbo na, Amir! Buisit, may aswang na nga, pinutakte pa tayo." Sigaw ni Rigor at nagpatiuna na siyang tumakbo. Nakita ko pang hinabol siya ng aswang dahil sa nauna siyang makalabas ng talahiban. Kumaripas na rin ako ng takbo at sumunod sa kaibigan ko. Subalit noong makalabas na ako sa talahiban, ay gayon na lamang ang gulat ko. Nang bigla na lamang may humaplot sa kamay ko at nung tignan ko kung sino iyon, ay mas lalo pa akong nagulat at nanlaki ang mga mata ko. Noong may nakita akong nilalang na nasa pangit na kaanyuan. Sisigaw na sana ako pero hindi ko nagawa dahil mabilis na tinakpan ng nilalang ang bibig ko at sa ibang direksyon niya ako hinatak. Tatawagin ko na sana ang kaibigan ko pero natanaw ko siyang patuloy pa rin sa pagtatakbo at walang pakialam na hindi na ako nakasunod habang iniiwasan ang putakting ang mahabol sa kanya at ang nilalang na napakabilis kumaripas tumakbo. Halos kalad ka rin ako ng nilalang papasok sa gubat kaya mas lalaw pa akong nilakuban ng takot. Pakiramdam ko ay katapusan ko na ng mga oras na yon. Wala nang makakatulong sa akin
kahit na ano pa man ang gagawin kong pagsisigaw. Tanging pagdarasal na lamang ang ginawa ko dahil sa wala naman akong bitbit na kahit ano pang patalim para may ipanglaban ako kung sakali mang kakatayin na ako ng aswang. Subalit noong may kalayuan na mula sa bahay ni Manang Soledad ay huminto na ang nilalang at sa garalgal na boses ay tinuro niya ang daan kung saan ako pupunta para makalabas ako ng ligtas sa gubat na iyon. Sandali, sino ka? Bakit mo ko iniligtas? Tanging mga katagang lumabas sa bibig ko. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sige na, tuntunin mo na ang daang itinuro ko sa iyo. Bago ka pa man maabutan Hindi itinuloy ng nilalang ang sasabihin niya. Sa halip ay tumalikod na siya at nagumpisa ng maglakad papalayo sa akin. Sa hindi malamang dahilan ay kinutuban ako ng kakaiba. Pakiramdam ko ay parang kilala ko ang aswang na tumulong sa akin. Pumasok sa isipan ko si Teresa. Noong tanawin ko ang nilalang, ay kahintulad ito ng dalaga kapag nakatalikod. Susundan ko pa sana ang nilalang, pero natigil ang paghakbang ko nang makarinig ako ng huni ng wakwak at may mga yabag ng paa na parabang tumatakbo. Kaya naman mabilis ko nang tinahak ang daang itinuro ng nilalang. Lakad-takbo na ang ginawa ko at pilit na tinatandaan ang mga sinasabi ng nilalang. Sa isip-isip ko pa nga ng mga sandaling iyon, Sir Casper. Habang mabilis nang tumatakbo, may daang tagusan pala sa lugar na iyon, papunta sa bungad ng baryo. Bakit noon ko lang nalaman iyon? Samantalang sa lugar na iyon ako ipinanganak at lumaki. Makaraan nga ang ilang minuto, ay tagumpay akong nakalabas sa gubat na iyon. Tagaktak ang pawis ko at napabuga ako ng malalim na hininga. Noong medyo malapit na ako sa bahay, ay natanaw kong marami na ang mga taong nag-uumpukan. Si Amer! Nandito na si Amer! Sigaw ni Michelle at mabilis na lumapit sa akin at walang pag-alinlangang niyakap ako. Magtatanong sana ako tungkol kay Rigor. Pero nung tumingin ako sa nag-uumpukan, ay nakita ko si Rigor. Magang-magang mukha nito habang walang tigil sa pag-iyak. Naparabang paslit na takot na takot. Inaalo naman ito ng ina at narinig kong nagwika ang ina nitong huwag na raw itong mag-alala pa dahil papunta na sa bahay ng aswang ang mga kalalakihang kapitbahay namin para sugpuin at patayin ang mga aswang. Alalang-alala si Michelle at tinanong ako kung may sugat ba ako at kung papaano ako nakatakas sa aswang. Ang kwento raw kasi sa kanila ni Rigor ay nabulot raw ako ng aswang at kinakaladkad papunta sa kagubatan. Sinabi ko sa kanyang ayos lang ako, pero hindi ko na ikunento kung papaano ako nakalabas sa gubat mga kaswang. Magpasa hanggang ng mga sandaling iyon kasi ay hindi pa rin ako magkapaniwala sa mga nangyayari. Sa pagdaan ng ilang minuto ay bumalik na ang mga kapitbahay naming kalalakihan. Kaagad na nagkwento si Mang Abner na natagaraw nila ang aswang pero nakatakas iyon. Hindi lang pala si Manang Soledad ang aswang dahil ang maging anak nito ay aswang rin. Pero ang mas ikinagulat ko, Sir Casper, ay nung sabihin ni Mang Abner na hindi lamang pala aswang ang mag-inang iyon, kundi mambabarang rin sila at mukhang sila ang nagpapakalat ng sakit sa lugar namin. Tila nagkamali yata umano kami ng hinala. Sa kadahilan ng ang buong akala namin ay ang napapabalitang aswang sa Karatig Baryo ang nagpakawala ng sumpa sa sityo namin. Pero hindi pala. Dahil nakita ni Mang Abner sa loob ng bahay ni Manang Soledad ang maraming langis at iba't ibang klaseng kagamitan sa pambabarang. Totoo nga ang sinasabi ng albularyong gumabot kay Michelle kanina. Nasa sityo lang natin ang aswang na sumasalbahay sa anak ko at kilalang kilala namin ito.
Anak ng putik. Alam ko lang sana noon na nasa sityo natin ang aswang. Di sana eh. Noon pa natin napalayas ang mga aswang na yon. Galit na wika ni Mang Abner. O siya, huwag na kayong mag-alala pa. Dahil hindi na babalik pa dito sa sityo natin ang mag-inang aswang na yon. Sinira na namin ang bahay nila at titiyakin naming hindi na makakatungtong pa dito sa sityo natin ang mag-inang iyon. Kung sakaling mang makakaligtas pang matandang si Soledad sa ginawa kong pagtaga sa kanya. Dagdag niya pang saad. Nang gabing iyon ay halos walang tulog ang lahat. Nag-aabang sila sa mag-ina kung sakali mang babalik pa ang mga ito. Pero lumipas na lamang ang buong bangdamag ay wala namang aswang na nanggagambala pa. Napapaisip pa rin ako na kung totoo mang si Teresa ang nagligtas sa akin, ay labis-labis ang pasasalamat ko dito. Dahil kung hindi sa kanya, ay baka na paano na ako oras na makita ako ng kanyang inang aswang. Sayang, bakit naging aswang ka pa? Unti-unti pa naman na sana kitang nagugustuhan. Sambit ko sa isipan na ang tinutukoy ko ay ang dalagang aswang. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, ay malang gumaling ang mga kapitbahay naming may sakit. Bumalik na sa sigla ang sityo namin. Magmula nung mawala ang mag-inang aswang na mambabarang sa sityo namin. Pati ang nanay at tatay ko ay nawala na rin ang sakit. Sa paglipas ng mga taon, nagkatuluyan din kami ni Michelle. Nakita ko rin ang halaga niya sa akin at alam ko rin na matagal niya akong gusto. Pero alam niyo ba na mahal ko na si Michelle ngayon? Sana mainggit kayo. Hindi, joke lang. Dito ko na lamang po tatapusin ang kwento, mga kaswang. Maraming salamat po at naway pagpalain kayo palagi. Uli po, Amer ng Mindanao.